Okay, ang Panginoong Hesus ay napakabuti. Kung ano man yung mga pangit na nangyari sa atin sa nakaraan, yung mga lugar na pinuntahan natin na kung saan doon nagkaroon tayo ng trauma, natakot tayo. Bakit po itong sinasabi ko? Meron po kaming kaibigan ngayon na dumadaan sa isang hindi magandang pangyayari sa kanyang life. Siya po ngayon ay parang nagkaroon po siya ng tinatawag na mild stroke. At ang laki po na nagbago sa kanya. Na-notice po namin na parang it's not the same anymore as parang masayahin, parang gano'n. Naapektuhan po siya. Yung mga ganyang bagay po kay Diablo galing yan, kay Satanas galing yan. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi galing kay Jesus. Okay? At yan po i-rebuke po natin. Yung iba naman nagkaroon ng trauma, yung mga natakot, nagkaroon ng mga pangit sa buhay nila na parang natakot sila rito, na-paralyze sila ng takot, ng fear. Alam niyo, totoo po yun, napaparalyze ng fear. Totoo po yan. Kaya dapat po talaga nagre-rebuke tayo, nagdi-declare tayo. Declaration is true. Declaration is real. We really need to declare what we believe. We really need to declare kung ano yung mga ayaw nating mangyari. You know, yung sinabi ni Jesus na mangyari nawa ang kalooban mo, Ama. Di ba may sinabi siyang ganon? Let your will be done. Si Jesus lang po yun dahil si Jesus po Savior siya ng mundo. Pero sa atin po, dahil natapos na po lahat ni Jesus yung gawain sa cross, i-declare natin yung mga gusto nating mangyari. At the same time, yung mga pangit na ayaw nating mangyari, i-declare natin na hindi mangyayari sa atin. Okay? Yan po ang ating karapatan sa tinapos na gawa ni Jesus. Hindi tayo let your will be done, kundi yung gusto natin, i-insist natin sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. Bawa, Lord, mabubuhay ako ng matagal dahil mahal mo po ako. Amen? Yung let your will be done, si Jesus lang yun. Amen? Natutunan ko po yan. And yes, kasi nanonood daw kahapon nung kay Joseph Prince at parang nabanggit doon na si Jesus talaga, grabe yung kanyang, kung nandun siya sa Gethsemane, di ba, siya po ay nananalangin sa kanyang Father God na kung maaari, let this cup pass sa akin. Pero sa atin, dahil natapos na po ni Jesus yun, sa atin po ngayon, Lord, lahat ng blessings na sa akin na dahil sa iyo. Ganyan po ka-bold ang ating ngayon, Christian living, no? Yung let your will be done, Jesus lang yon. Pero sa atin, we have all the blessings. We have all the rights to claim the blessings actually dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. Okay? Kaya very happy po ang Kristiyano. Hanggat hindi mo alam ang grace, hindi ka lalaya. Parang sa'yo, struggle pa rin maging Kristiyano, ganun. No, masarap po maging Kristiyano. Dahil ang Christianity po talaga ay hindi relihiyon, kundi isang buhay na relasyon sa isang buhay na Savior na sa atin ay nagmamahal, Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya kung meron kang mga takot, yung mga trauma, yung mga nervyos, yan pong mga yan, ito po ay pinapakawalan natin sa pangalan ni Jesucristo. Ito po ay hindi sa Diyos galing, no? Ito po ay galing sa Diablo, yung mga nervyos, mga takot, yung mga nag-e-expect ka ng worse, galing lahat yan sa Diablo. Expect good things only because we belong to Jesus. Ano ba, may sakit ka? No. Hindi ako mamamatay, mabubuhay ako ng matagal dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Claim it and live happy. Okay? So, naisingit ko lang naman po yan, pero meron pa tayong 6 minutes dahil kung TikTok po 10 minutes lang, no? Yung mangyayari po sa end times, marami po tayong narinig ngayon, mga lindol and all that. Ito na po ba ang tinatawag na katapusan? Ang sagot ko po, yes. Nasa end times na po tayo. Pero may mga series of events na mangyayari po sa darating na hinaharap. Ito po ay ang mga programa ng Diyos na magaganap isa-isa. Una na po sa diyan ang rapture. Mara-rapture ang church. Sino po ba ang church? Hindi po building ang church. Hindi institution ang church. Ang church po tayo mga mananampalataya. Ira-rapture tayo. Dadalhin niya tayo sa langit. No? Pagkatapos dito, mangyayari po yung 7 years of tribulation wherein may isang pangunahing tauhan dito.
Ito ay ang Antichrist. Okay? Pangalawang tauhan dito ay ang false prophet. Yung Antichrist po, siya po ay lalabas pag na-rapture na po tayo. At ang Antichrist pong ito ay magiging mabait sa umpisa. Actually, dahil po sa Antichristong ito, maitatayo po ng mga Hudyo ang kanilang pinakaaabangan na third temple. And after that, after 3.5 years, no, sa kalagitnaan nito, ilalabas niya ng kanyang kulay at doon mismo sa third temple na yon siya ay aakyat at kanyang ipagsisigawan sa buong mundo. Tandaan nyo, high-tech na po noon. Malamang sa Facebook Live, ganyan. Ipagsisigawan niya sa third temple na siya ang Diyos. Ayun na. At pasok na po roon yung Great Tribulation sa second half. Ito na po yung mga great earthquakes. Ito na po yung mga grabe mga delubyo, no, na nangyayari sa mundo. At magre-require ang Antichrist na magpatatakan lahat ng tao ng 666. Doon pa lang po lalabas yung pagtatatak ng 666. Okay? At pagkatapos po niyan, tutugisin niya ang mga Hudyo, pero may pagtataguan ng mga Hudyo doon sa Petras. Yung isang tiyahin ko na punta sa Petras, ito ay made of mga bato talaga, mga lumang mga bato, mga rocks, no? At doon po talaga sa Petras, makikita mo talaga doon na parang iprinipera yun ng Diyos, ng Panginoong Jesus, para magtago ang mga Hudyo sa darating na Great Tribulation. Okay? Yun po mangyayari. At pagkatapos po niyan, syempre, yung mga ayaw magpatatak, ipapahuli ng Antikristo, ipo-force niya, at ipapapatay po niya. Papupugutan niya ng ulo yung mga ayaw magpatatak. At isa pa, yung mga walang tatak, hindi makakabili, no? Hindi sila makakabili ng kanilang foods, hindi sila makakapag-shopping. Yun po ang mangyayari. Pero right after that, syempre, sa sobrang kasamaan ng Antikristo, ito po ay darating na po sa sukdulan at ito na po yung second coming ni Jesus. Sa rapture, kinuha ni Jesus ang mga saints. Sino ba mga saints? Tayo pong church. Tayo pong mga believers. Tayo po ang church, tayo mga believers. Sa rapture, Jesus will come for the church. But for the second coming, Jesus will come with His church, with His saints. Again, sa rapture, si Jesus ay paparito para kunin ang kanyang bride of Christ, ang church. Then, sa second coming, si Jesus ay muling paparito, nakasama niya na ang kanyang church, ang bride of Christ. Nasa likod niya tayo. Isang hukbo tayo na napakarami. Tayo po yung mga hukbo na kasama ng Panginoon. At doon niya gagapiin na ang Antikristo at ang bulaang propeta at itatapon po sila doon sa Gehenna Hell. Sila po ang tinatawag na buena manong mga tao sa Gehenna Hell. Sila po yung unang itatapon doon at makakaranas po ng tinatawag na pagpapakasakit doon sa Gehenna Hell na yan, sa impyerno na yan. Sila po yung unang tao doon. Sila yung buena mano doon. Okay? Mauuna pa sila kay Satanas doon dahil si Satanas, ikukulong po si Satanas ng 1,000 years at pagkatapos po niyan, si Satanas po, after ng habang nakakulong pala Satanas, magkakaroon si Jesus Christ ng millennial reign dito sa lupa. 1,000 year millennial reign. Okay? Yan po ang mga mangyayari. Okay? At pagkatapos ng 1,000 years, papakawalan ni Satanas, mandidisip, pero magagapi na siya at uhukuman na ni Jesus noon ang mga tao, lahat ng mga unbelievers na nag-reject sa Kanya ever since hanggang sa panahon na yon. At pagkatapos siya, papasok na po ang eternity. Yan po ang programa ng Panginoon na mangyayari. At totoo pong mangyayari po lahat ng yan. Okay? And I'm glad, kabisado ko pa rin yung pagkakasunod-sunod. Medyo matagal akong hindi nag-aral niyan, pero yeah, dahil ito po naman ang inaral natin sa Bible School noon. Kaya syempre, talagang alam na alam mo na rin, di ba? So yan, maraming pong salamat sa inyong pagtunghay. Ito pong mga nangyayari ito ngayon dito sa mundo, wala pa po yan, hindi pa po tayo nararapture, hindi pa lalabas ang Antichrist. Marami nagsasabi dumating na yung Antichrist. No, hindi po totoo yun, wala pa yung Antichrist. Sino ang Antichrist? Wala. Okay? So God bless everyone. Thank you.